Sa isang maliit na bayan tulad ng tinitirhan ko, mas mabilis ang paglalakbay ng tsismis kaysa sa mga kampana ng simbahan. At sa linggong iyon ang tsismis ay hindi tungkol sa politika o sa presyo ng bigas, ngunit tungkol sa isang bagong pamilya na lumipat sa dulo ng pulang dumi na kalsada, ang mga Villamar. Tandang-tanda ko ang araw na dumating sila. Ang araw sa tanghali ay sumasalamin sa makintab na itim na mga pintuan ng esi, na ginagawang parang isang marangyang set ng pelikula ang makitid na eskinita. Nagdala sila ng mga hindi kinakalawang na asero na refrigerator, mga leather na sofa, at mga kahon ng dayuhang alak na hindi ko pa nakita sa aking buhay. Ang babae, isang maganda ngunit malamig na mukha, mga matang tila kinukwenta ang bawat sulyap mula sa karamihan ng tao, ay tumayo na itinuro ang mga kargador. Sa likod niya, isang babae. Nakasuot siya ng simpleng puting damit, natural na umaagos ang mahaba niyang buhok. At ang mga mata niya, mga matang nakakalimutan ko ang hawak ko sa mga kamay ko. Pananampalataya. Mula sa sandaling iyon, alam ko nahihirapan ako. Ngunit hindi lahat ay nabihat. Sa mga unang oras, bumulong si Ilres Manang sa dulo ng eskinita sa tainga ng aking ina. Mayaman pero mayabang. At isang bagay hindi malinis. Dito, kapag may nagsabing maruming, hindi maruruming kamay ang tinutukoy nila. Pinag-uusapan nila kadiliman. At ang kadilimang iyon nagsimulang magbunyag sa unang gabi ng hapunan ng pamilya Villamar. Nang gabing iyon inimbitahan ang lahat. Isang lechon, isang dambuhalang inihaw na baboy, na inilatag sa buffet table. Kulay ginto ang balat nito, at ang karne nito ay tumutulo sa mabangong taba. Naglakad-lakad si Faith, nakangiti sa lahat. Nagtawanan ang mga bata sa tabi ng pool. Pero sa gitna ng tawanan, may narinig akong ibang tunog. Paghinga. Mabigat. Mabagal. Malalim, parang nakatayo sa likod ng leg ko. Lumingon ako. Walang tao doon. Ngunit nang tumingin ako sa post ng kuryente sa kabilang kalye, may mga mata. Pula. Kumikinang parang mga baga sa dilim. Fred, pabulong. Noon ko nalaman, ang mga Villamar hindi lang pera at mga party ang dinala sa bayang ito. Nagdala sila ng kamatayan. Sa barangay na tinitirhan ko, isang maliit na lugar na parang palengke sa nayon, mas mabilis kumalat ang mga alingaungaw kaysa usok mula sa sunog sa kusina. Gayunpaman, sa linggong iyon, ang mga tsismis ay hindi tungkol sa presyo ng bigas, o tungkol sa kung sino ang tumakas sa isang kalaguyo, ngunit tungkol sa isang pamilya na kakalipat pa lamang sa dulo ng pulang dumi ng kalsada. Ang mga Villamar. Mayaman. Mahiwaga. At isang bagay tungkol sa lugar na ito ay hindi pag-aari. Itinulak ni Fred ang kanyang cart. Ang kamera ay nagpaning sa mga bahay na bubong. Ang mga damit ay pinatuyo sa balkonahe. Ako si Fred, ang nakababatang kapatid ni Cargo, isang mainitin ang ulo na tricycle driver, sikat sa kapitbahay dahil sa pagmumura sa mga customer habang nagmamaneho. At ito naman si Ulo, matalikong kaibigan. Walang nakakaalala sa kanyang tunay na pangalan, ngunit ang kanyang ulo ay kasing bilog ng bola.
Si Ulo yung tipo ng lalaki na kahit bumagsak ang langit ay hahanap pa rin ng dahilan para tumawa. Ang trabaho ko. Pagtutulak ng kariton na nagbebenta ng tapas, piniritong beef jerky, at matatapang na kabayo na biniro namin ay sapat na malakas para ibagsak ang pader ng nayon. Mukhang kahanga-hanga, ngunit mabagal ang mga benta. Ngunit ang static marketing na panlilinlang ni Ulo, iyon ay ang pag-advertise sa paraang ginagawang makuryente ang mga tao dahil sobra ito ay hindi nakatanggap ng maraming tugon. Umiling ang mga matatanda, nagtawanan ang mga bata, ngunit walang bumili. Sa mahirap na kapitbahayan na ito, bawat sentimo ay pawis, at sinubukan ko pa ring ibenta ang bawat pakete hanggang sa nakilala ko sila. Tunog ng paghinto ng makina ng SE, pagbukas ng pinto ng key-click, boses na bumubulong ng key here they come. Tatlong makintab na itim na RCU ang dumula sa eskinita, ang mga gulong ay dumudurog sa graba. Ang driver na nakasuit ang nagbukas ng pinto para sa isang babae. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa eskinita. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakakunot na para bang sinusuri niya ang bawat lumang laryo sa kanyang harapan. Sa likod niya ay si Faith. Simpleng puting damit, mahabang buhok na nakalugay, isang ngiti na kasinginipis ng sinaunang araw ng taglamig. Lumiga-liga siya sa paligid, hindi nagmamadali, hindi natatakot, ngunit kahit papaano nawala. Sa sandaling yon, alam kong may problema ako. Mayaman pero mayabang. At hindi malinis. Bulong ni El Resma nang sa tenga ko. Dito, kapag may nagsabing marumi, ang ibig nilang sabihin ay maputik na mga kamay kundi mga maitim na kaluluwa. Bandang hapon, nagtutulak ng kariton si Fred Ulo. Nabangga siya ng isang binata na taga Villamar at may nahulog na mga pakete sa lupa. Isang bukol lang ilang tapas ang nahulog sa lupa, ngunit ng gabing iyon, naggangalit si Cardo. Inilabas niya ang galit niya sa akin, sinuntok, sinisipa, ibinabato ang anumang bagay na makukuha niya. Hindi ito ang unang pagkakataon, ngunit noong gabing iyon na pagtanto ko, ang pinakamasakit na bagay ay hindi ang suntok, kundi ang pakiramdam ng pagiging wala sa mga mata ng aking mga mahal sa buhay. Nagsimulang kumalat ang mga alingaw-ngaw tungkol sa nalalapit na mararangyang party ni Villamar, na nagtatampok ng higanting lechon, isang matabang baboy, malutong ang balat, at isa pang bulong. Aswang. Tinatawag ito ng mga Amerikano na shapeshifter o vampira. Ngunit sa Pilipinas, ang aswang ay isang bagay na mas malala pa. Ito ay hindi lamang sumisipsip ng dugo, ito ay sumisipsip ng mga kaluluwa. At noong gabing iyon, narinig ko ang unang tunog ng aking bangungot. 2 araw pagkatapos lumipat ang mga Villamar, hindi na mapayapa ang aking bayan. Nagsimula ang lahat sa mga hiyawan sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga flashlight ay kumikislap sa makipot na eskinita, mga yabag na tumatakbo. May sumigaw. Ang 2 bata nawala. Nakita ko si Mang Pato, isang matandang madalas na nakaupo sa balkonahe, nanginginig habang nagkukwento. Nakita ko isang maitim na figura mas matangkad kaysa sa isang tao, may buntot hinihila sila palayo. Ang kanyang mga salita ay nalunod sa daldalan, kalabog ng mga pinto, kalampag ng mga sirena sa buong barangay. At parang sa pamamagitan ng reflex lahat ng mata ay napalingon sa dulo ng kalye, kung saan nakatayo ang mataas na pader at matalim na bakod ng mga Villamar.
Ngunit matataas na pader, nakakandadong gate, mga bantay na nakaduty, walang nangahas na lumapit. Nagsimulang kumalat ang mga alingaw-ngaw parang apoy sa hangin. Ang mga mahihirap ay nagdamdam. Ang iba ay malabo, kalahating naniniwala dahil nakinabang pa rin sila sa trabaho at sa mga mararangyang party na dala ng bahay. Si Fred at Cardo ay nakaupo sa balkonahe, ang lamparan ng langis ay kumikislap. Iba si Cardo. Parang sinusunog ng mga mata niya ang pader na iyon. Sila yon, Fred. Ang mga Villamar iyon. Gusto kong magprotesta, gusto kong maniwala na hindi kasali si Faye, ngunit ang mga salita ay nakabara sa aking lalamunan. Makalipas ang 3 araw na wala rin si Ate Pam, ang babaeng kapitbahay na madalas magbigay sa akin ng banana cakes. At ang gabing iyon ng paghahanap ay ang unang pagkakataon na nakita ko ng sarili kong mga mata isang bagay na magmumulto sa akin sa natitirang bahagi ng aking buhay. Horror set piece #1, siksik na ingay ng insekto, nanininig na flashlight, liwanag na sumisikat sa mga palumpong. Nadatnan namin si Ate Pam na nakatalikod. Dilat ang mga mata, maputla ang balat, nangingitim ang mga labi. Hindi isang patak ng dugo. Walang buhay. Para bang sinipsip ng tuyo mula sa aking kaluluwa. Tumaas ang amoy ng bakal na bumabalot sa aking lalamunan. Ang mga insekto ay tumili ng marahas pagkatapos ay tumahimik sa parehong oras. At iyon ay nang lumitaw si Mang Pepe. Dahan-dahang nag-zoom in ang kamera sa mukha ni Mang Pepe, mahabang buhok, malalim na mata, tan na balat. Paos ang boses. Mang Pepe, makinig kayong mabuti, mga bata. Isang pagdiriwang ang magiging simula ng isang trahedya. Huwag mahuli sa mga ilaw at tambol dahil kung gayon darating sila. Nagpatuloy siya na parang bumubulong sa sarili. Nasusuklam sila sa araw ngunit nalululong sila sa amoy ng sariwang dugo. Ang mga tambol ang tibok ng puso ng karamihan ay tatawag sa kanila. Ang sinag ng flashlight ay tumama sa mukha ni Cardo. Ang kanyang mga mata ay tila nasusunog. Cardo, ako mismo ang magpapabagsak sa kanila. Mang Pepe, huwag. Huwag kang gagawa ng kahit ano hanggat hindi mo nakikita ang mukha ng dyablo. Kapag nagawa mo na ito ng masyadong maaga, wala nang babalikan. Ang anino ni Cardo ay hindi gumagalaw sa harap ng maliit na apoy. Nakaupo si Fred na nakayuko ang kanyang ulo. Ang tunog ng mga tambol ng festival ay mahinang umalingaw-ngaw sa malayo. Fred, hindi ko alam kung ang mga salita ng matanda ay kaligtasan o ang simula ng isang patay na dulo. Ang alam ko lang mula noong gabing iyon nagsimula akong makarinig ng malalim na paghinga kahit na nakatayo ako sa gitna ng karamihan. Ang hula ni Mang Pepe ay umuugong pa rin sa aking isipan. Isang pista ang magbubukas ng trahedya. At pagkatapos dumating ang gabing iyon, inimbitahan ang buong barangay kahit na ang mga hindi pa nakakatapak sa gate ng Villamar. Ang mga pintuan ng villa ay bumukas, isang malaking bakuran, isang asul na swimming pool, isang mahabang hapagkainan na natatakpan ng mga puting tela,
mga bote ng dayuhang alak na kumikinang sa ilalim ng mga dilaw na ilaw. Isang higanting lechon ang nakalatag sa gitna ng mesa, gininto ang balat, taba na tumutulo sa tray, ang mabangong aroma nito ay umaagos sa bawat butas ng ilong. Ang mga bata ay tumatakbo sa paligid ng pool. Ang mga kabataang lalaki ay sumisigaw sa karaoke system. Ang mga matatanda ay abala sa pagkuha ng karne at pagtataas ng mga baso. Ako nakatayo sa sulok ng bakuran, hindi sanay sa ganitong karangyaan. Nakapan ang kamera kay Faith, pulang damit, nakalugay ang buhok, naglalakad patungo kay Fred. Pananampalataya. Brother Fred, salamat sa pagligtas sa nanay ko sa palengke noong nakaraan. Bago pa ako makasagot, isang malaking kamay mula sa bodyguard ang dumapo sa aking balikat, humila ng mahina ngunit matigas. Bodyguard. Miss, hinahanap ka niya. Tumingin sa akin si Faith, bahagyang umiti saka tumalikod. Parang may invisible thread na nahawakan sa pagitan namin at naputol ito ng napakabilis. Nagpasya akong umalis ng maaga sa party. Ngunit habang papalabas ako ng gate, narinig ko ito. Ang paghinga. Mabigat. Mahaba. Parang may nakatayo sa likod ko. Lumingon ako, walang tao. Ngunit sa post ng kuryente, sa ilalim mismo ng madilim na ilaw, isang pares ng mga pulang mata ang diretsong nakatingin sa akin. Set piece #2, heartbeat, i-camera na tumatakbo sa madilim na eskinita, mga yabag na humahabol sa likod. Tumakbo ako sa eskinita, sunod-sunod ang paghinga. Isang mahaba, itim na anino, na mas mabilis kaysa sa isang tao, ang dumaan sa liwanag at naglaho. Nang ang kamay nito ay hahawakan na sana ang aking balikat. Tumalon si Cardo mula sa kung saan, may hawak na bakal at malakas na tumama. Ang bagay na yon ay umatras sa kadiliman, nag-iwan ng isang namamaos na tili. Tumingin sa akin si Cardo, humihingal. Tama ako. Kinaumagahan, umiiyak ang mga bata, nagtipon ang mga matatanda sa harap ng istasyon ng medikal. Pagkatapos ng party, nagkagulo ang buong barangay. Ang mga bata ay nagkakaroon ng convulsion, ang kanilang mga labi ay asul, ang kanilang mga mata ay duguan sa sandaling ang sikat ng araw ay tumama. Sila ay sumisigaw sa sakit. May isang tao na uhaw sa dugo, kaya kinagat pa niya ang kanyang kapitbahay. Dala-dala si Pepe sa bawat bahay, ang kanyang tinig ay mahigpit. I lock ang mga pinto. Walang lalabas maliban kung gusto nilang mamatay. Inilatag ni Pepe ang isang mapa ng papel na minarkahan ang bawat ligtas na bahay. Ilang tanod ang nagboluntaryong magbigay ng pagkain. Sa kaguluhan, may narinig ako na nagpanginig sa likod ko. Nang madaanan ko ang likod na silid ng bahay ng Villamar, narinig ko ang boses ni Faith, hindi kasing lakas ng dati, ngunit nanginginig, nagsusumamo. Bitawan mo ako. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Basta ligtas ang anak ko. Nang gabing iyon, inatake ang palengke. Isang maitim na figura ang sumugod sa mga kwadra, kasing bilis ng malamig na hangin. Ang tunog ng mga bali ng buto, ang tunog ng mga taong sumisigaw. Dugo sa sahig ng semento. 7 katao ang nasugatan. Nagkaroon din ako ng mahabang kalmot mula sa aking balikat hanggang sa aking likod, nagliliyab na parang apoy.
Nagtipo ng mga tao upang palibutan ang tarangkahan ng Villamar. May hawak na mga patpat, kutsilyo, sulo. Tumayo si Mang Pepe sa harap ng tarangkahan. Ang kanyang tinig ay tumataas sa itaas ng mga hiyawan. Walang kumikilos kung ayaw mong maging susunod na biktima. Pulang-pula ang mukha ni Fred sa sakit, takot, at pagkalito. Isang malalim na buntong hininga ang umalingaw-ngaw mula sa isang lugar sa karamihan. Noong oras na yon, hindi ko pa rin alam kung ano ang nakatago doon o kahit sa loob ng mga taong pinoprotektahan namin. Dalhin mo si Pepe sa akin sa gabi. Paos ang boses niya para bang gawa sa bato ang bawat salita. Dalhin si Pepe. Fred, ang mga Villamars ay biktima rin. May kumokontrol sa kanila. Pinipilit silang pakainin ito. Nakatayo ako doon na tulala. Ngunit sa likod ko, si Cardo ay tumawa ng mapanlay. Huwag mo nang isipin iyon. Hindi ko lulunok ang ganitong uri ng pagtataksil. Kinaumagahan, tila nagyelo ang hangin bago dumating ang bagyo. Biglang umalingaw-ngaw ang mga hiyawan. Sumabog ang lahat ng mabilis na sinalubong ng apoy ang gasolina. Ang mga taga-nayon ay nahati sa dalawang pangkat. Ang isa ay naniniwala na si Villamar ay inosente. Ang isa, ang mas malaking paksyon, ay naging isang witch hunting gang. Nakipagtalo si Cardo sa isang grupo, natumba, umagos ang dugo sa mukha. Nagmadali kaming pumasok ni Ulo at agad na nahuli, pinusasan, at kinalagkad sa pansamantalang imbakan. Sa siwang ng pinto, nakita ko si Faith na hinihila palayo. Ang dalawang Villamar bodyguard ay wala ng mga mata ng tao, ngunit walang laman, walang kaluluwa. Napasigaw ako, ngunit nawala ang hiyawan sa ingay ng ulan. Seen in the temporary storage room, palihim na binuksan ni Cardo ang pinto. Puno ng sugat ang mukha, ngunit kumikinang ang mga mata. Cardo, makinig kang mabuti. Mang Pepe ang tunay na demonyo. Parang suntok sa dibdib ko ang mga sinabi niya. Fred, hindi siya Cardo, siya ay nagbabalak kayo sa loob ng maraming taon, naghuhula para kontrolin ang buong nayon sa kanyang kalooban. Gaslighting, Fred. Ginawa niyang pain si Villamar habang ako ay sumisipsip ng dugo sa dilim. Si Mang Pepe ay nagpakita sa tamang panahon, ang mga hula ay nagpakilos sa karamihan. Ang kanyang mga mata ay nasa dilim. Naramdaman kong bumagsak ang mga piraso ng katotohanan, pinagsama-sama sa isang larawan at nakakita ako ng dyablo sa anyong tao. Maulan na gabi, gasolinahan. Sinundan namin ang bakas ng dugo at baho sa abandonadong bodega, sa tabi ng katayan at tangke ng gas. Umaalingaw-ngaw ang mga yabag sa dilim, kinakaladkad ang mga tanikala. Nakatayo si Mang Pepe sa dulo ng pasilyo, basang-basa ang mahabang buhok, pula ang mga mata. Mang Pepe, huli na. Pakakainin mo ako magpakailanman. Chase, Camera Y ay tumatakbo sa madilim na pasilyo. Kumakamot sa dingding, humihingal si Fred. Tumataas ang tempo ng drum. Siya lumdes forward, matutulis na mga puko na punit sa aking balikat.
mainip na dugo sporting. Suray-suray ako, ang kaliwang kamay ko napunit sa katawan ko na parang napunit. Ang sakit ay nagpapaputi ng aking paningin, ngunit nakuha ko pa rin ang isang malapit na lata ng gasolina at ibuhos ito ng diretsyo sa kanya. Hinagisan ako ni Cardo ng lighter. Ang key-click ng lighter ay tumutunog na parang hatol. Slow motion, nagliyab ang apoy, nilamon ako at siya. Bumagal ang tibok ng puso, nagiging negatibo ang imahe, umaalinggaw ang boses ni Faith sa kabuluhan. Pananampalataya, sumisigaw. Fred, I love you. Sinubukan kong tumingin sa direksyon niya, ngunit tinupok ng usok at apoy ang lahat. Ang kanyang anyo ay kumupas at pagkatapos ay nawala. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung nailigtas ko lang ang nayon o nagdulot lang ng panibagong bangungot. Kinabukasan ng apoy ay namatay. Ngunit sa gitna ng mga abo, walang nakitang buo ang katawan ni Mang Pepe. Ilang piraso lang at mahabang trail na parang may gumapang palayo sa gabi. Nagtipo ng mga taga-nayon, ang kanilang mga mukha ay pagod at nalilito. Tumayo si Nanay Faith sa harap nila. Ang kanyang boses ay paos, nanginginig ngunit malinaw. I'm sorry. Henry family was just a puppet. Pinaparty niya ako para pakainin ito. So it could up what it needed from you. Nawala ang mayabang na tingin, tanging hiya at pagod. Naglakad si Cardo patungo kay Fred, ang malambot na sikat ng araw ay tumama sa kanyang nagsisisi na mukha. Cardo, sorry. Para sa lahat. Hindi ko dapat Napangiti ako ng mahina, itinaas ang aking puting braso na nakabenda, kung saan naroon ang kaliwang kamay ko. It's okay. You're alive, I'm alive. This is called a medal. Nakaupo si Ulo sa hagdan, umunguya ng gum, nakatingin sa kalsada. Mahina ngunit malalim ang boses. Ulo. Fred. Siguro ang pinakamasama sa mga demonyo, hindi ba yan? Ang takot natin. Natahimik ako dahil tama siya. Ang kamera ay nagpapakita ng liwanag ng umaga na bumubuhos sa mga bahay. Ang malalim na paghina ay ganap na nawala. Ang hapagkainan sa labas, maliit na lechon, cake, prutas, sabay-sabay na kumakain ang buong nayon, walang hadlang. Fred, ang lechon dati ay simbolo ng pagpapakitang gilas, ngayon isa na lang ulam na pinagsasaluhan ng lahat. Ang araw ay sumisikat sa bawat sulok ng bahay. At sa unang pagkakataon, sa palagay ko siguro, nanalo tayo. Mula sa madilim na manhole lumilitaw ang isang peres ng pulang mata na naaninag sa madilim na tubig. Ang malalim na paghina ay nagpapatuloy pagkatapos ay huminto. Ang screen ay nagbabasa ng ipagpapatuloy.